Ang sinagoga, mga kapatid, ay isang banal na lugar. At ito ay parang kapareho ng ating simbahan ngayon, na kung saan ang mga tao ay nanduroon upang makinig sa salita at sumamba sa Diyos. Nagkataon na nagpunta rin doon ang Panginoon at meron siyang nakainkwentro. Isang tao rin na pumunta doon. Hindi natin alam kung ano ang dahilan at siya'y pumunta doon. Pero ang problema ng taong ito ay siya'y inaalihan ng masamang espiritu. At nagpanagpo ang banal laban sa masamang espiritu na umaali doon sa tao. Mga kapatid, para itong contrast. Kapag inilagay mo ang itim sa puti, sa background, kitang-kita yung itim o yung background na itim, lalagyan mo ng puti, kitang-kita rin yung puti, vice versa. Ito ang contrast ngayon ni Jesus na punong-puno at walang bahid ng kasamaan, puro kabanala lamang ang nasa kanya. Kumbaga siya'y busilak ng liwanag na tumatanglaw sa buong sinagoga. Na kung iisipin natin sa ating ginagawa ngayon, siya naman talaga ang tanglaw at kabanal-banalan na ating sinasamba kung bakit tayo nandito ngayon sa loob ng simbahan. At ngayon, nais ng Diyos, nais ni Jesus na makainkwentro tayo sa kanyang kabanal-banala na sakramento, ang sakramento ng Eucharistia. Sa kanyang katawan at dugo, nais ng Diyos na palayasin, patahimikin ang lahat ng bumabagabag sa atin. Masamang layon, galit, inggit, lahat ng masasama sa ating kalooban, nais niyang palayasin. At yun ang kontrast, mga kapatid. Tulad ng lalaking inaalihan ng mga masasamang espiritu, tayo rin sa maraming pagkakataon ay kumbagay napoposes ng espiritong ito dahil sa pagkahumaling natin sa iba't ibang bagay sa mundo. Kung kaya, salamat sa Diyos dahil kayo'y nandirito, tayong lahat ay nandirito upang salubungin ang liwanag at lakas ni Kristo sa kanyang kapangyarihan laban sa anumang bagay na meron tayo na nagpaparumi sa atin upang tayo'y maging kasing kulay ng maitim. Sinasabi natin, kapag maitim ang budi, yan ay taong masama. Yun lamang ang layunin ng Ebanghelyong ito ngayon. Pero hindi na katulad ng dati, mga kapatid, sapagkat kung matagal na tayong may debosyon sa Diyos, parang inalis niya na yung contrast. Yung marami nating kasalanan sa nakaraan ay unti-unti nang naparam, nawawala ng unti-unti. Kaya kumbaga tayo nasa daan upang lalo pang pagyamanin at pag-ibayuhin ang kabanalan na meron tayo kung meron man. Ibig sabihin, hindi na tayo masyadong nasisilaw. Di katulad ng nangyari dito sa extreme contrast ng itim at puti. Si Jesus ang puti at yung masamang espiritu ang itim. At ano bang ginawa ng espiritong ito, mga kapatid? Sabi niya kay Jesus, "Naparito ka ba upang puksain kami?" Jesus sa taga Nazaret, at siya'y pinatahimik at pinalayas, pinapangisay ang katawan ng lalaki at siya'y umalis sa pagkakataong ito.
Mga kapatid, maging ang demonyo ay kumikilala sa Panginoon. Alam ko, ikaw ang banal ng Diyos at naparito ka ba upang puksain kami. Ito mismo ang mga kataga na nagmula sa masamang espiritu. Ito'y mahalaga mga kapatid sapagkat ito'y isang proklamasyon ng tao na kumikilala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya lumayas ang masamang espiritu dahil na-recognize na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Ito'y nagpapabanal at ito'y totoong makapangyarihan. Para tayong ini-exercise ng Diyos, tuwing tayo makapapakinig ng Kanyang salita at ito'y ating pinangahawakan, ito ang gustong papangyarihin ng Diyos. Papangisayin din tayo, bawat isa sa atin, dahil ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Kanyang salita. Ngayong ipinagdiriwang natin ang taon ng Biblia na kung saan nakapaloob ang banal na salita ng Diyos upang tuwing mapapakinggan natin ito, tayo ay aayon sa Kanyang kalooban. Hahayaan natin ang salitang ito ay mabuhay at lumago sa atin upang totoo na tayo'y tulad ni Jesus na banal, tayo rin ay maging mga banal. Kaya nga sinasabi mga kapatid na tayo'y palaging in the process of becoming saints. Walang katapusan ang ating pagsusumikap na pumasok sa kalooban ng Diyos at tanggapin ang Kanyang banal na salita upang anuman ang mga dala nating kasalanan mula sa ating pagkabinyagan ay patuloy na linisin. Kung baga tayo araw-araw ay kumakain at naglilinis din tayo ng katawan, lahat ng dumi sa katawan ay lumalabas sa pamamagitan ng pawis, ng pag-ihi, pagdumi, upang patuloy tayong mabuhay. At ganoon din mga kapatid ang ating espiritu. Ang ating panglinis dito at pangontra sa masasamang espiritu at mga elemento sa ating pagkatao ay palagi ang sandata ng pananampalataya na nagmumula sa pakikinig sa salita ng Diyos at pagpapatuloy na pagpapalakas ng ating kaluluwa sa mga sakramento tulad ng pagbabalik loob sa Diyos at ng Eucharistia. Kaya tuwing tayo papasok ng simbahan at ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, ini-exercise niya tayo. Nang ibig sabihin, sinasabi niya lang, tumahimik ka. Kung gulong-gulo ang iyong isip, kung nababagabag ka, ipayapa mo ang iyong puso at kalooban. Kung ibinabagsak ka ng maraming problema, dahil natutukso kang bumigay sa maraming tukso, at iyon nga, bumigay ka na at nasa kasalanan ka na, ma-exercise at palalayasin ang masasamang gawa na ito at saloobin sa atin. Kaya mga kapatid, sa puntong ito at sa oras na ito, ginagawa ng Diyos sa ating lahat ang ginawa niya noon. Nandito rin siya sa loob ng sinagoga upang ang Kanyang patuloy na presensya sa Eucharistia ang siyang magturo't gumabay sa atin, nakilalanin palagi ang kapangyarihan ng Kanyang liwanag upang tayong lahat na nasa dilim o may daladalang dilim sa ating buhay ay makabanaag ng ilaw na ito at tayo ay mamuhay na rin sa liwanag upang tayo makaimpluwensya sa mga taong namumuhay din sa dilim. Sapagkat sobra sigurong dilim mga kapatid, kung lahat tayo ay nasa dilim, sino ang magtuturo sa atin at gagabay si liwanag? Salamat sa mabuting balitang ito sapagkat ngayon, ibinibigay at ng Diyos at pinapadaloy niya
Sa sakramentong ito ang kanyang liwanag at salita upang tayo mabuhay na kaisa niya palagi, hindi lamang sa misyon ng pagpapakalat ng kanyang mabuting balita, kundi sa regalong buhay, kapayapaan at kagalakan sa puso sa mga tao na namumuhay sa kanyang salita at liwanag. Kaya patuloy tayo magpasalamat dahil ang Eucharistia ay isang totoong pagdiriwang ng pasasalamat para sa atin. Dahil ngayon at ngayon, ibinabahagi ng Diyos ang liwanag na ito para sa atin upang dalhin natin sa mundo na kung minsan ay puno ng dilim. Sino magdadala ng liwanag na ito? Tayong lahat ng mga kapatid ay kasangkapan ni Kristo, kabahagi tayo sa iisang bayan ng Diyos, iisang katawan. Pangatawan na natin ang liwanag na ito at palaging hingin ng biyaya na tayo'y magkaroon ng kababaang loob na tanggapin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Siya nawa.